Yun lang. Appreciate mo. Thanks. Jed, ikaw na. Ikaw na, Jed. Kuya. Shout out. Para pag papakinggan mo tong boses na to. Hindi pa nagkakulang sinabi sa akin yung Lagay mo lang to sa tenga mo para kunyari kausap ka sa cellphone. Wow, that's good. Shout out po. Iyak na si Jed. Sabay-sabay din. So parang ako, alam na nangyari kay Kuya Bak na parang hindi niya pinapakita sa amin na na nahihirapan na siya. Parang pinapakita niya sa amin na hindi, parang ang lakas niya. So parang ako, hindi rin ako naging aware na gano'n na pala yung leader namin. Na parang kami, parang palpalupan din. Chat siya ng chat sa GC, parang hindi namin siya pinapakailaman. Although iilan na yung nagsisisi. Sabi pa sa akin na Ate Ivy, sabihin mo si Kuya Ma, muntin ka sa GC kasi nagamito, ganyan. Sabi ko, ay ate, parang grabe naman. So parang si Kuya Ma kasi parang, hindi, ang tawag na dito, one time kasi may problems ako. Parang sinabi ko din sa kanya lahat. So parang naging part talaga siya ng Christian ko. Kung paano niya ako ginabayan din. Then, Kuya Ma, hindi ko alam kung nasabi ko na Kuya, ang tawag na dito, blessing yung buhay mo, personally. Hindi ko alam kasi sa lang Kuya, sa note ko lang sinasabi. So, naging blessing yung buhay mo sa akin. Ang tawag na dito kung paano naging encouragement sa akin. Kasi, Kuya! Relax. Kasi ang tawag na dito, handa ako. Wait lang, may panyo. Hindi. Hindi, pero hindi ko alam na ganito yung mangyayari. Parang kain-kain lang. Ayan, ang tawag na dito. Hindi, naging blessing talaga. Naging blessing talaga yung buhay mo sa akin. Kasi Kuya, ang tawag na dito, may mga problems ako. Ayan, na parang tinignan kita kung paano ka din nag-stay sa Panginoon. Although, ang hirap na. Kasi nga parang meron ka ng reason na umalis sa kalooban niya. May reason ka na para iwan na yung mga ministry mo. But nung sinabi sa akin ni Ate Izzy, parang nakita ko yun na talagang nag-stay ka sa kalooban niya. Nag-stay ka sa kanya. Talagang nagtiwala ka kung ano yung gagawin niya. Ang dapat ako, hindi kasi ang tawag na dito na that time na parang mag-isa ko din nag-battle sa spiritual ko, yung pinaglabanan ko din yung problems ko, na sabi ko, hindi, nakaya nga ni Kuya, makandami niya na napagdaanan. Ito lang, parang reklamo na ako ng reklamo. Ikaw yung una parang tumatak sa utak ko na hindi kaya ko to. Kasi grabe din yung kay Kuya Mac. So, blessing talaga yung buhay mo, Kuya, sa family mo, kung paano din nila ako ginabayan. Ang ganda kasi parang sinasabi niya lang yung mga problems niya noon. Ang tawag na dito kila ate niya, ganyan-ganyan din. One time parang yata yung relationship din namin ng lahat tayo ng Team Focus, di ba, parang nawala. Nawala as in na parang wala na nagre-reply, di ba, sa GC natin. Parang kahit na nagsisend siya ng mga ng devotion, ganyan-ganyan. Tapos parang ako hindi ko na tinitignan, parang hindi na ako nagsisin sa mga inaano nila. So parang ako na parang ganun na pala yung nangyayari kay Kuya Mac, na hindi ako naging aware na parang blessing talaga siya Kaya nung nalaman ko, Kuya, grabe. Nung sinabi sa akin ni Ate Izzy nga, yung mangyayari bukas. Ang tawag na dito, alam ko may purpose yung Panginoon kung bakit niya gagawin yon. Kasi ang tawag na dito, hindi naman natin ito mararanasan na meron lang siyang gusto talaga na matutunan natin. Yun nga, sabi din ni Kuya na talagang ang tawag na dito, nakikilaban din kami o parang hindi man namin maipakita sa'yo na nahihirapan din kami sa bagay na yun. Pero nung sinabi niya, Kuya, grabe. Totoo ate, parang noong una nga chinat ako ni Ate Izzy kagabi. Totoo to ate, hindi ka nagjo-joke. Kasi parang ang tagal na yatang plano to. Tapos hindi ano kasi nga ang daming schedule na ang tawag na busy din yung Bible students, sila Kuya Jason, tas busy din sa school. So parang kailan pa. Then tapos nung sinabi nila na Jed, ganito na mangyayari bukas. So sabi ko, totoo, parang wow, andun pa rin yung trust ng tawag na dito yung prayer na Lord, kung kalooban niyo to go. Pero andun din yung point na parang Lord, sana wag.
na makulong or wag humantong sa part na yon kasi parang hindi na namin hindi na namin makikita si Kuya Mac ganyan. Kasi tinuruan niya kami kung paano mag-manage sa time. Kung paano i-manage yung time kasi noon parang kapag may meeting puro kami late. So parang hindi namin siya sinusunod. Tapos ayun nga, sabi ni Kuya Kuya Edson, na talagang tinuro niya din sa amin kung paano mag-manage. Na itong oras na to, dapat maging adjustable kayo. Dapat gawin mo muna to. Gawin nyo muna tong mga bagay na to para yung sa time na sinabi ko, nandito na kayo. So, grabe Kuya, blessing yung buhay mo. Ang dami ko gusto sabihin, blanco na ako. Pero, blessing yung buhay mo, Kuya. May plano yung Panginoon sa buhay mo. Tinitignan nga kita, Kuya, na si Apostol Paul. Wow. Na kung nakukulong ka, isi-share mo pa din yung gospel. Yes. Kaya kahit anong kasi na-bless ako sa kanya. Doon una pa lang, Kuya. Doon kita nakita na sabi ko, merong Apostol Paul dito. Nakita, nakasama namin. Pero nakita ko, Kuya, parang ikaw si Apostol Paul. Although ang daming mga trials, pero nung, nag-forward ka, Kuya, na magba-Bible student, wow. Grabe, nasunod mo na. Or inano mo yung will talaga ng Panginoon sa'yo. Ayun na, napaiyak na ako. Blessing talaga, Kuya. Yung verse ko, Luke 1:37. For with God, nothing shall be impossible. Alam mo ba, Kuya, yung verse na yan, dapat iba yung sasabihin ko. Tapos nung sabi ni Kuya Edson, mag-verse, tapos biglang, Luke 1:37. Walang imposible sa kanya, Kuya. Next. Iyak din kayo. Sige, ako naman. Ay, sino ba? Sige, ate pa. Ako, ito lang yung masasabi ko sa'yo. Kasi, syempre, di ba, nandito kami, nagsasalita kami, isa-isa para sa'yo. Pero, yun nga, iba-iba naman talaga yung binibigay ng Panginoon. So, hindi namin alam kung ano din talaga yung pakiramdam na nandyan sa kanalagayan mo. Pero, yun nga, bilang kapatid mo sa pananampalataya, nandito kami para magkaroon ng simpatya para sa pinagdadaanan mo, no? And, yung nalaman ko na nagkaroon ka ng mga Nung una talaga, sabi ko, totoo ba yan? Parang gano'n ako, parang nagulat din ako. Pero at the same time, hindi rin ako nag-alala. Kasi, siguro gano'n yung sa atin ng Panginoon, na every time naman na kapag may mga malalaking problema, hindi mo na naiisip na, ay baka kababagsak mo yan eh. Parang, pwede naman siguro, pero ang una ko talagang naisip, malaking problema, so ibig sabihin may malaking lesson na mabibigay sa iyo yung Panginoon. May malaking biyaya na ibibigay sa iyo yung Panginoon. And yung ngayon naiisip ko na verse na pwede kong sa iyo, yung Job 10 chapter 10 verse 23 talaga. But he knoweth the way that I take, when he hath tried me, I shall come forth. 23:10. But he knoweth the way that I take, when he hath tried me, I shall come forth as gold. Diba? Yun yung sabi. Dun sa, but he knoweth the way that I take, yun, maging secure ka doon sa bagay na yun, na alam ng Panginoon yung pinagdadaanan mo. Hindi kanya pababayaan. At pwede din nating yung sentence na yun, pwede din nating ihalin tulad yun na kasi nga, syempre, hindi natin ipagkakailan na nandyan ka ngayon dahil din sa mga wrong decisions na nagawa mo, 'di ba? Pero dun sa wrong decisions na 'yon, yung mga pinasok mo na tinahak mo or mga decision mo na 'yon, kaya ka nandyan ngayon is yun naman yung pinaka-importante na andyan yung Panginoon na nagbigay ng trial sa iyo kasi marahil na yung mga wrong decisions mo, yung mga decision mo, baka mas may bigger pa kasi or baka mas may kapapahamak pa pala na mangyari sa'yo. So, siguro yun yung pinaka-list na niya na pwede ibigay sa'yo na problema. Kasi di ba parang sa atin, parang laki-laki. Pero baka sa Panginoon kasi, yun nga, iba naman kasi talaga yung nasa alam niya sa alam natin. So, siguro yan na yung pinaka-list na pwede niyang ibigay sa'yo para talaga dyan ka talaga matuto and dyan ka talaga kumbaga mas tumibay ka sa pananampalataya. Kaya doon nga, sabi doon sa verse na ulit ngayon,
when He had tried me, I shall come forth as gold. Na parang talagang iaano ka talaga para maging matibay ka. And nakita naman natin yun sa buhay ni Job mismo, di ba? Na siya, marami siyang pinagdaanan. Ang dami ding nawala sa kanya. Na akala niya din, di ba, parang kung isipin natin, parang kung tayo yung nasa kalalagayan niya, isusumpa niya na yung Panginoon. Pero hindi niya yung ginawa. Naging matibay siya para purihin pa rin yung Panginoon sa buhay niya. And dahil yun yung ginawa niya sa buhay niya, ang laki ng balik sa kanya, ang laki ng ginawa sa buhay niya. Kaya nga hanggang ngayon umabot sa atin yung blessing na buhay niya. Hanggang ngayon talagang lagi siyang sinasabi sa mga preaching and all, sa mga examples ng mga pastors, nagiging blessing pa rin yung buhay niya hanggang ngayon. And ganun yung pwedeng ibigay sa iyo ng Panginoon. Bagamat may malaki kang pinagdadaanan ngayon, pero dahil niliha ka dun sa mga bagay na yun, pinagtibay ka, magiging biyaya ka. Yun yung pinakasigurado, magiging biyaya ka sa maraming tao in the future na magpapayag, yun nga sabi ni Edson kanina, papayagpag yung kwento ng buhay mo and magiging blessing ka sa mga tao na makikilala mo pa in the future. And personally sa amin na naka-witness ng pinagdadaanan mo. So sana ay hindi ka bagamat alam namin, sabi ko nga kanina, hindi namin alam kung ano yung pakiramdam na nasa sitwasyon kasi madali lang naman talaga magsalita. Pero, yun lang, lagi mong tatandaan lang na nandyan yung Panginoon para sa'yo and lagi mong tatandaan na iba talaga yung plano niya sa plano mo. Kaya, magtiwala ka lang sa Kanya. Huwag kang mawawalan ng tiwala sa Kanya kasi siya, hindi ka niya iiwan o ni pababayaan. So, yun lang naman. Nandito lang kami palagi para sa'yo and praying talaga palagi sa'yo. As in, nagpipray kami palagi sa'yo na sana kung ano man yung pwedeng mangyari sa buhay mo ay naniniwala naman kami na laging nandyan yung Panginoon na tutulungan ka. So, yun lang naman po. Okay, next. Si Ate Izzy. Asan ba? Si Izzy. Ay, sorry, hindi ko na napaalam. Niligpit ko na ano kasi ako, meron akong sorry kung na-offend ko kayo kung natanggal. Kasi nainis ako pag merong mga platito. Anyway, hindi parang maano kasi sa mata maganda clean. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Pero yung unang pumasok na verse sa akin is actually ito yung life verse ko. Ito yung palagi kong rini-remind sa sarili ko. And I think na maganda siyang ipasok. And yung Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, sabi doon, trust in the Lord with all your ulitin natin. Trust in the Lord with all thine heart, and lead not unto thine own understanding, and all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Actually, sa tingin ko, naging harsh ako kay Kuya Mac. Hindi ko alam. Pero alam kong naging harsh ako sa'yo. At pati sa mga pag-team focus, ganyan, hindi ako, siguro sa tingin nila, hindi ako nakikipag-cooperate. Pero nakikipag-cooperate ako, hindi lang ako nagsisin. Yun. Pero naman ako, hindi lang ako nagre-response at nakasupport naman ako doon. At yun din, siguro parang iniisip nyo parang iniiwasan ko ganun. Pero nandun yung support na gusto kong sabihin. At dito sa verse na to, sabi dito is yung magtiwala sa Panginoon. Actually, nung nalaman ko yung sa'yo po kuya, yung situation mo po. Actually, hindi din ako nakaramdam ng kabigatan or any na parang nag-worry, ganun. Actually, natuwa pa ako. Parang pumasok sa isip ko agad, wow, praise the Lord. Parang yung gusto ko agad sabihin sa'yo is, congratulations! Ayan, congrats kuya. Kasi, di ba, kung iisipin natin, hindi naman lahat ng tao pinagkakatiwalaan ng ganyang situation. Hindi naman lahat ng tao binibigyan ng ganyang kabigat na sitwasyon. Siguro kung sa akin binigayan, baka wala na. Hindi ko na kaya. Kaya parang namamangha ako na, wow, pinagkatiwalaan siya ng Panginoon. So, ibig sabihin, malaki yung trust sa'yo ng Panginoon. Na though yun nga yung sabi ni Ate Lynn po na baka nga,
consequences siya, ganun. Pero kung titignan natin sa positive side po na, grabe, kung gaano gumagawa yung Panginoon sa buhay mo po, na grabe yung trust niya sa'yo, na yun din siguro yung gustong sabihin ng Panginoon is yung magtiwala din po tayo sa Kanya. Kasi kung tutuusin, di ba, kung magtitiwala tayo sa Kanya, sinasabi natin na nagtitiwala tayo, pero parang namumroblema pa rin tayo, tapos nandun pa rin yung weary sa heart natin, tapos parang hindi tayo mapakali, parang wala din yun. Kasi pag sinabing trust, parang kakalimutan mo na lahat ng bagay, basta magtitiwala sa Panginoon. Siguro yun po yung kailangan talaga, yung trust sa Panginoon. Kasi sabi dito lahat ng bagay idadirect niya. At naniniwala po ako na idadirect ka ng Panginoon. Na though hindi man natin alam kung ano yung mangyayari bukas, mamaya, or siguro in the future. Pero naniniwala ako na meron pong plano yung Panginoon. Na di ba nga palagi nating sinasabi na all things work together for good. So, ibig sabihin, lahat po ng nangyayari, may purpose. At higit sa lahat, yung sabi din nila Kuya Dan, nila Kuya Edson, na magiging testimony siya magiging great testimony siya someday. Kaya parang sabi ko, nakaka-excited naman, abangan yung testimony na to. Pag napagtagumpayan na yung bagay na yan. Kaya para sa akin, blessing po yun. Blessing yan. Kaya keeping on, magtiwala lang sa Panginoon. Though yun nga yung sabi din nila ate na ang hirap magsabi kasi wala naman po kami sa sitwasyon Kumbaga kung hindi mo pa na-experience yung isang bagay, mahirap magsalita. Kasi, sino ka? Parang kung iisipin, sino ka? Hindi mo naman alam yung nararamdaman ko. So, madali lang yung sabihin. Pero, yun nga, mahirap talaga magsalita. Pero naniniwala po kami at nandito kami. Though wala man kami mabibigay, pero nandito kami at willing kami mag-pray sincerely at higit sa lahat nakasuporta po sa'yo, Kuya. Kaya, praise the Lord. Kaya yan. Easy. Nagsiselfon na din. Nag-aanap na number si Sheila Gano'n na siya. Ayan. Hindi ako masyadong sa ibang tao ng mga sinasabi sa iba. Kasi hindi parang sa akin kasi nahihiya ako. Pero masasabi ko lang kasi si Kuya Mac is mabuti siyang leader sa kahit na may problem siya, hindi niya pinapakita na siya na may problema siya ganun. Kapag may mga na-stress na siya sa mga ginagawa niya sa trabaho niya ganun, minsan napapag-anohan natin yung bagay na yun. Dito naiinis siya ganun, yung bang niya yung stress niya sa atin, but tinutulungan niya pa din tayo sa mga natin tinutulungan pa din sa mga gagawin na hindi natin masyadong ma-handle. Yung kay Kuya Mac, di naman siya bago kasi maganda na may pinagdadaanan tayo kasi doon tayo pinapatatag doon tayo nagiging matatag. Tapos yung kay Kuya Mac kasi din nung unang ko sa church, napansin ko na yung niya, yung problems niya na sa pag-aaral niya sa Bible School, na parang nag-aasa ko sa Panginoon na bakit hindi niyo tawagin si Kuya Mac sa bagay na yan, kasi syempre nakikita ko yung pagiging good leader niya sa bawat nakakaano niyang tao. Yun lang. Amen. Ba't naantok na kayo? I see.
I see your Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Simulan natin sa una. Hindi, simulan muna sa ano. Sinabi sa amin ni Ma'am Lani. Pinasa ko din to kay Kuya Mac sa Romans 5:4-5. In patience, experience hope, and hope make it not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost who is given unto us. Paano ba? Paano ko ba sisimulan? Ano po? Wala. Lumablang ko na ako. Kasi, basta yan, yun, sabi nga ni Ate Sheila na, good leader siya sa amin. Na, sa akin po, personally, na sobrang blessing po ako sa buhay ni Kuya Mac. Na ako din, ang dami ko din, pinagdaanan. Pero yun nga, si Kuya Mac po talaga, yung tinitignan namin, na si Kuya Mac na ang dami din problema, nagpatuloy sa Panginoon. Paano ba naman kami? Yan. So, yun na sabi ko nga kay Kuya Mac na, sabi nga ni Pastor na habang buhay pa, may pag-asa. Kaya hindi natin alam na baka gagawa ng himala ang Panginoon. Hindi natin alam bukas or sa kulungan. Ganun. Kaya, yun na nagpapasalamat kami sa leader namin na minsan parang naano na din ako na merong time na offend ganon, pero inaalis ko yung mga bagay na yun. Pero si Kuya Mac sobrang blessing sa amin, member na Team Focus, na hindi ko alam kung paano ko i-explain sa sobrang na sobrang nabibless talaga ako sa buhay ni Kuya Mac. Na kasi yun nga, sabi nga ni Ate Len, si Job, ng daming pinagdaanan, hindi siya sumuko, hindi siya tumigil, ganun. Kaya yun, na si Kuya Mac, parang siya si Job. Parang lang, yung si Jed kay Apostol Paul, pero ako kay Job. Na kasi, yun nga na daming problema, pero nakayanan niya yun sa biyaya ng Panginoon. Kaya, Kuya Mac, kaya mo yan sa biyaya ng Panginoon. Ito nga na, itong araw na to, pinano naming mga Team Focus. Pinano namin nila Jed, Kuya Jason, ako, si Joanne, tapos si Joseph, na i-fellowship ka po. Then, chinat ko sila, Kuya Edson, Kuya Dan, Ate Len, na para may kasama kami, ganun. Kaya, itong araw na to, sana ay maging special sa'yo, na na-encourage ka talaga sa amin. Yun nga po, sabi nila na wala man po kaming maibigay sa'yo, pero itong encouragement ay malaking blessing po sa'yo. At yun, praying na sana gagawang Panginoon ng himala sa buhay mo. Yan, excited kami sa testimony mo, kung paano gagawang Panginoon sa iyong buhay. Kaya maraming salamat, Kuya Mac. Paalam. Bali po, ate, bukas gagawa talaga yun. Kailangan din tayo ng Panginoon. Joke lang. Ayan, yung problema mo, Kuya, naging pagpapala din sa amin. Kasi nga po, na-experience mo na. Kaya kami din ay maging aware na din. Kaya yun, yung na wag ka pong mawalan ng pag-asa. Kaya nakikita ko po sa notes mo, praying and hoping. Kaya laban lang. Andyan ang Panginoon, lagi ka pong magtiwala. Kaya yun lamang po. Sisigaw natin sa buong mundo. Ay, hindi pa. Ito yung finale dyan eh. Kala mo The best friend. Bad friend. Ako na ba? Bad friend. Ako yung BF. Boyfriend. Bad friend. Simula grade 6. Ay, kailangan namin yung lagyan namin ko yung Simulan sa panahon ng hapon na. Simulan natin sa panahon ng babasa mo na akong verse. History. Every time na nag-uusap kami niyan ni Mac, ang laging napapatapat dun sa subject ng problema niya, baka turn in the flesh. Sabi niya. Yun lagi yung sinasabi niya, baka turn in the flesh.
lagi ko naisip ng verse na to, yung sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9 and 10. Yung sinabi doon, my grace is sufficient for you. Since grade 8, ang lagi niyang bukang bibig sa amin, mga klase niya. Unbeliever pa ako nun. Tagal-tagal pa rin. Unbeliever pa ako nun. Basta ang alam ko lang, walang imposible sa Diyos. Yun lang yung lagi, yun yung lagi nang naakokan sa kanya. Kasi nakita din namin nun kung paano siya pinagpala. Tapos, andun din, may dumating din na problema. Nasolve niya din. Nasolve din dahil sa Panginoon. Sabi ko sa'yo, di ba, walang imposible sa Diyos. Yun ang lagi niyang nire-remind sa akin. Na ako kasi, maliit yung pananampalataya ko sa mga ganong bagay. Na konting problema lang, parang isipin ko kagad yung mga technicalities. Siya kasi, ibang-iba. Ibang-iba siya na, dyan, nagre-remind sa akin. Kaya isa yun sa mga mamimiss ko eh. Sakalin ako. Wala na yung laging nagre-remind sa akin na, mali yan, huwag mong gawin yan. Parang gano'n. Do, sinasabi ng ibang tao, huwag ko naman magpalipin dun sa tao kasi hindi naman pwedeng laging magkasama kayo. Pero I think kasi parang malaki yung utang na loob ko sa kanya. Yung wala kayong makikitang gantong tao kundi dahil sa kanya. Hindi siya ginamit ng Panginoon. Kasi kailangan pang mangyari ng ganito eh. And my grace is sufficient for thee. Sabi niya dun. Biyaya lang ng Panginoon, sabi. Pira! Orihil ka! Oh. Tapos sabi pa dun sa verse 10 sa bandang last na, no? For when I am weak, then I am strong. Sabi, yun yung... Kasi... Ako unang nakaalam ng problem. Ilang years ko rin dinala. Sabi ko, hindi ka. Yung nagsimula sa ang liit-liit na ngayon ang laki na. Sabi ko, ang klaseng problema to. Sabi ko, ba't di ma-resolve? Bakit kailangan mangyari din na ganun? Siya ata yung makakapagpaiyak. Kasi siya yung finale. Yung tao pa na nagtatapat, yun pa yung mabibigyan ng ganitong problema, sabi ko. Hindi ko maiwasang mag-con sa Panginoon na mag-ask sa Panginoon na bakit gano'n? Ba't parang naka-effects yung boses ko na parang may echo? Pinginig-ginig. Di ko maiwasang mag-ask sa Panginoon na Lord, bakit yung tao pa na tapat yung binigyan nyo ng gano'n na scenario sa buhay? Not knowing na doon siya mas titibay. Sabi ko, sige po kung ganun, sige lang. Para sa kanya naman pala, sige po. Ako kasi yung masyadong sensitive na kaibigan na, bakit ganyan? Bakit ganyan nangyari? So, sinong sa'yo, suntukin ko na, parang ganun. Yung ini-imagine ko nga, kung suntukan lang yung laban ni Mac, panalo na kaming dalawa eh. Pero hindi naman kasi ganun. Ordaneta. Sabi ko, kung ganun lang yung laban na nilalaban niya ngayon, panalo na kaming dalawa. Sabi ko, kaso hindi naman kasi pwedeng ganun. Kung pwede lang sana. Sabi ko, ang pinakakinakon ko pa dun, yun nga, karamihan hindi aware. Tapos sasabihin niya sa akin, balang araw, yung problem ko masasabi mo rin sa ibang tao. No? Na gusto ko rin mag-sorry kasi nasabi ko rin talaga sa ibang tao, sa kanila. No? Sa kanila na sabi ko, paano kami makakatulong kung kahit kami din nahihirapan? Diba? Isa pa nag-remind sa akin doon nung may kumausap sa akin na tao na para sa akin tinamaan ako dun ng grabe. Sabi niya, anong ginagawa ng kapatiran niyo sa church? Bakit di niyo tinutulungan yung kapatid niyo na namamroblema? Sabi ko,
bakit ako pa na hindi niya kaano-ano, wala kaming connection, ako pa yung tumutulong sa kanya. Sabi ko, oo nga. Kasi kung tutusin, kung titignan nyo, ako yung malapit. Pero in reality, ako yung, para sa akin, wala akong natulong. Isa ako sa liabilities na masasabi sa buhay niya. Mabigat para sa akin kasi best friend ko yun. Tapos malalaman ko na ganun. Though minsan may hindi talaga kami pagkakaintindihan yan. Pero babalik at babalik pa rin dun sa na reality na magkaibigan kami. Dapat nag-iintindihan, ganun. Nag-iintindihan. Kaya nga sa mga ganitong bagay, sabi ko, yun yung lagi naming naiisip, baka turn in the flesh, baka challenge ka lang na Panginoon. Siguro may consequence din kasi nga may pagkakamali. Pero para sa akin, mas lamang yung challenge. Kasi para sa akin, nire-ready ka ng Panginoon para sa mas malaking bagay. Although, kung mangyari man yung sinasabi mo sa amin na andun ka, nakakulong, alam ko naman na hindi ka pa rin titigil. Alam naman namin na hindi ka pa rin titigil. Napaka-remarkable yung pangalan na Mark sa buhay ng bawat isa sa amin. Kasi, remarkable nga eh. Remarkable. Ikaw si Mark. Iyak ka na. Yung bang pangalan na yun, Para matapos na. Iyak ka na. yung bang pangalan na yun, may nakatatak dun na parang mentality, ugali. Pag sinabing Mark, madisiplina yan. Pag sinabing Mark, leader yan. Pag sinabing Mark yan, syempre. Doon ka nakilala. No? And sakali man na mangyari yung mga ganong bagay. Actually, nakakatuwa nga nung share ko lang nung sinabi niya sa akin, pre, delikado, baka makulong ako. Hindi, yung una naming naisip, hindi yung remedy kung paano maiwasan yung makukulong siya. Ang una naming naisip, pag nakulong ako, ganito punta ka doon. Ako yung tagatugtog ng gitara. Tapos share ka ng word of God. Mag-service tayo doon. Parang ganun kagad naka-ready siya na. Kung ako yun siguro magpapakamatay na ako. Kasi yung laki 4 million, tatakasan ko na lang yung mga ko. Pero iba yung conviction na pinapakita mo sa last 3 minutes. Iba yung conviction na pinapakita mo. And sana kahit yun nga, sabi ni Kuya, baka next time mag-isa mo na lang lilipad. Lagi mo lang tandaan. Hindi, wala na to. Lagi mo lang tandaan na kaming hindi, joke lang. Hanapin yung night. Hindi. Lagi mo lang tatandaan na kami dito. Dito lang kami. Doon ko napatunayan nandito to yung sinabi ng taong yun. Kami lang, hindi ka Dito to yun. Hindi yung totoo. Wala ka, nukunugan mo. Cheers! Hindi pastor. Pinali pala na. Picture tayo. Ay, tayo lang. Kayo lang, Picture kayo Wala na ako sa group tag. Trauma sa group hub. Laban hanggang kinabukasan. Bagong matapos. Ang gabing it. Hindi mo makita sa akin na parang yun, parang pero sa loob talaga umiyak ako. Yung pinipigilan ko lang. Honestly.
Kasi, kumbaga, may Panginoon ako eh. Yun yung nasa utak ko lagi. Saan man ako naman mangyari. So, twist to consequence. Basta sa akin mahalaga, may Panginoon ako. Yun yung nasa utak ko lagi. At, lahat ng mga kwan, sabi niyo sa akin, purihin ng Diyos. Kasi, yung mga yan, leadership, ganyan. Hindi naman ako talaga eh. Hindi talaga ako. Actually, may time naman na kukulang talaga. May pagkukulang. Pero, ang gusto kong point ko talaga, ang Diyos pa rin yung maitaas kat maaari. Hindi ako. Kasi, I'm not perfect. Ang dami kong mga wrong decision. Ganyan. And, tinitake ko to as a treasure this evening, itong gabi na to. Actually, kailangan ko talaga na encouragement. Yung time na down ako, bagsak ako, kailangan ko ng parang pupunta, ganun. Pupunta, tapos i-hug ka, ganun. Pero, nung time, so, ang Diyos lang talaga. Wala nang iba. Pero ngayon, mas naramdaman ko. Kasi, hindi ko alam anong mangyayari. Pero, sabi ko lang na lang, kung ano yung mangyayari, yan, kalooban ng Diyos. Makulong man ako, sabihin, kaya ko. Kung hindi man, sabihin, hindi ko kaya. So, yun lang yung nakikita ko na possible. So, lahat parang nare-ready ko na o ganito, ganyan. So, I will train yan, si ganito, si Sean sana, kaso nangyari. Pero hoping and praying pa rin, hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa. Kaya salamat, tinitake ko to as a treasure, memorable sa akin. Kung anong mangyari, hindi tanggapin. Yan. At sa akin, sobrang blessing kasi nandyan kayo. Napaka yung word na grabe. Yan. So, grabe yung word na yun. Grabe yung support. Grabe. Kaya thanks everyone. Gusto kayong yakapin lahat Kaya mamaya group up na lang tayo. Si Joseph na lang. At isama mo daw sa kulungan mo. Dalawa yung isasama mo, kuya. Sino mamili ka na dyan? Si Kuya Joseph. kaya Dapat may Silas siya. May Silas dapat. napaka-powerful yung especially. Dali na, dikpit mo na yun, Sep. Kasi, Kanina napapalakpak ako Baga, grabe. Galing ng Panginoon. Na-appreciate ko lahat ng mga nangyari. Na-appreciate ko. Kaya, thank you. Sabay pa sa tugtog. Palakpakan natin ang Panginoon. Fight. 1, 2, 3, go. Isigaw natin sa Mabuhay si Mark Viloria. Ano kaya? Magpakita mo sa polis. Baka malay mo may switch kayo. Paul and Silais. Sabi kanina ni Kuya Dan, dapat ikaw na lang sana nakulong. Mas mukhang Mark Viloria to na ako. Parang mas bagay ko nga din Kuya Joseph. Baka may invite mo sila pag layo. Invite ko. Hug. Go. Bawal lang ba? Ganyan lang.